Ngayong araw pala ang schedule namin ng pagsisilaw namin ng mga balot. At marami nagtatanong sa mga followers natin kung ilan days nga ba ang first candling po natin. Kaya sa mga mahilig kumain ng balot dyan mga lods, papakita ko sa inyo ganito po ang isa sa mga proseso sa paggawa po ng mga balot. Ang negosyong balutan mga lods ay isa sa pinaka maproseso o matrabaho po na negosyo. Maraming shoutout sa lahat po ng empleyado ko at sa mga bata po na lagi po nanonood po ng aking mga videos. Sa unang part po ng mga video po natin mga lods, kailangan po natin i-candling yung mga balot po natin sa edad po na 8 to 10 days old mula nung pinasok po sila sa incubator. Ito na lods yung first candling. Dito po namin tinatanggal yung mga walang similya at mga penoy. Lagi nyo lang tatandaan mga lods, hindi po nagiging balot lahat yung sinasalang po naming sariwa. Kapag ka nagsalang kami, minsan ang nagiging balot lang ay 92%, 93% sa first candling namin. Isa nga pala sa napakaselan po na trabaho ito mga lods dahil itlog po ang ating negosyo at nababasag, nabubulok po itong ating mga produkto. Kapag ka na-separate na namin yung mga penoy at mga SP, ipabalik na ho namin yan sa incubator po yung mga naging balot. Medyo marami-rami nga pala yung babasalin namin ngayong araw. Dahil tatlong klase ng edad po yung balot na babasalin po namin. Maselan nga pala mga lods yung first candling po ng mga balot. Dahil after po nyan masilaw, kailangan maibalik po agad yan sa incubator. Dahil masyadong bata pa yung mga sisiok at kapag ka lumamig yan, possible na mapenoy po yan. Nasa 35,000 pieces po na balot yung aming sisilawin po ngayon. Kaya nangangailangan po talaga yan ng maraming manpower. Dapat meron naglalabas ng mga balot at meron din mga nagpapasok ng mga natapos na o mga nasilaw na mga balot. Lagi masaya yung mga empleyado ko mga lods sa pagtatrabaho po nila dito sa akin. Minsan nga kaya tinatanghali na sa trabaho dahil puro kwentuhan about po sa mga motor po nila. Ay, nagagalit na isa. Ay, bakit nagagalit ka? Sino kaway mo? Nabasa ka niya. Ha? Nabasa ka? Magbasa ka daw. Magbasa ka daw. Ay, di ka marunong magbasa. Oh, Ha? marunong pala siya eh. Ikaw Oh. naman hindi marunong eh. Oh. English nga nababasa ko. Ha? English. English. Sample. Sila nga pala mga lods yung mga bata po dito sa amin. Nakakatuwa sila mga lods dahil lagi daw po sila nanonood ng mga videos po natin. Minsan kapag papasok na sila, nanghihingi sila ng baon po sa akin. Binibigyan ko naman mga lods. Dahil every time na nilalabas ko yung mga sasakyan ko, sila ang kusa nagbubukas po ng mga gate po namin. Kaya mag-aral po kayo mabuti mga bata. Ito nga pala mga lods yung DIY po namin na candler. Meron po siyang 4 po na ilaw. Sa ganyan diskarte ay may dali lang po namin makikita yung mga penoy at mga SP. Diretsyon lapag na lang yan sa may ilaw mga lods. Yung tinatanggal po namin mga maliliwanag o parang kulay dilaw po niyan, ayan na po yung mga penoy o mga SP na tinatawag po nila. Kapag ka napansin ko mga lods na marami na penoy o maraming SP, possible malugi ang negosyo natin yan. Mostly mga lods kapag ka sa first candling, 10% kaagad yung natatanggal sa salang po namin. Kaya minsan mga lods hindi maiwasan na malugi ka talaga lalo na kapag ka marami na overheat kapag ka panahon ng summer. Kaya maraming shoutout po sa mga kapares ko po ng negosyo dyan o doon sa mga nagnanais po magsimula sa negosyong balutan. Bago nyo po simulan o pasukin itong ganitong negosyo, dapat marami na po kayo nalalaman. Ang negosyong balutan yan mga lods, mayalin tulad ko sa Bitcoin o cryptocurrency. Marunong ka dapat mag-monitor o mag-predict kung kailan tataas o bababa yung mga stocks. Kasi kung kulang ka sa kaalaman sa gano'n, masisiraan ka ng item. Lalo na itong mga produkto po natin, mabilis masira yan. Lalo na kapag ka 18 days old na, kailangan maibenta na agad yan. Usually mga lods, ito talaga yung challenging sa aming mga negosyante kapag ka panahon ng matumay. Kaya sa mga baguhan pa lang, mas maganda simulan nyo lang muna sa konti mga lods para konti lang din yung malulugi sa inyo kung sakali. Ito na po mga lods yung mga natanggal nating mga penoy at mga SP. So dito namin siya sinisila o dito sa candler po na to. Ayan po yan. Sineseparate na namin dyan yung penoy tuyo, penoy sabaw at mga SP, pati mga basag. Yan, dito na namin sineseparate yan mga lods. O yan lang po yung ginagawa namin. Then yun, ibebenta na din namin ito mga lods o kaya gagawin namin itong maalat yung mga SP. Kapag ka marami na penoy mga lods, malulugi din talaga ako dahil hindi ko na talaga mabebenta yan sa mataas na halaga. Maliban na lang yung magiging SP, pwede ko pang maalatin yan mga lods. Kapag ka napasok na nila sa incubator lahat, ako naman mga lods ay chinecheck ko kung tama yung mga pinasok po nila sa loob ng incubator. Naniniwala kasi ako mga lods, kailangan hands-on ka talaga sa negosyo mo para magtagumpay ka. Hindi pa pwede dito lods yung papetiks-petiks ka lang sa ganitong klase ng negosyo dahil lang dugo ng negosyo mo ay puhunan. Kapag ka nawala ang puhunan mo, possible na magkautang ka o kaya mabaon ka sa utang. Ito na nga pala mga lods yung mga sariwa natin na galing po sa farm po natin. Dito naman sinasala natin yung mga reject saka mga good. Ito po mga lods ay mga itlog po ng itik at gagawin po nating mga balon. Inaalis natin dito mga lods yung mga marurumi, basa at saka maliliit o kaya mga basa. Tapos yun, pagka napilian na natin mga good yan mga lods, ipapasok na natin ulit yan sa incubator tapos gagawin na po nating balot.